Magandang araw, Sir Nard. Ako nga po pala si Berto, 52 taong gulang. Paglalako ng isda ang aking hanap buhay. At dahil sa trabaho ko ngayon, ay nakilala ko ang aking napangasawa, si Maring. Naitaguyod ko ang aking pamilya at kasalukuyan ngang nasa kolehiyo ang aking nag-iisang anak. Kung sa tingin nyo ay puro magagandang bagay ang ibinigay sa akin ng trabaho ngayon, nagkakamali kayo. Dahil ang paglalako rin ng isda ang naging dahilan kung bakit maagang nawala sa amin ang pinakamamahal naming ama. Alam nyo ba ang tungkol sa kakaibang klase ng asin? Ikikwento ko po sa inyo ang mga karanasan namin ni tatay noong nabubuhay pa ito. Pati na rin ang mga personal kong karanasan noong ako na ang nagpatuloy ng hanap buhay namin, kung saan ang asin ang nagligtas sa buhay namin, pero ito rin ang naging sanhi ng isang trahedya sa aming pamilya. Binata pa lang ako noon at kagaya sa ibang mga kaedad kong sa probinsya lumaki, ay hindi na nakapag-aral ng kolehiyo. Sa halip ay tumulong na lang ako sa aking mga magulang sa mga gawaing bukid. Isang araw, habang abala kami ni tatay sa pagtatanim ng mga palay, ay may tumawag sa aming isang pamilyar na boses. Si Tito Cardo pala, kapatid ni tatay, at ang tanging medyo nakakaangat ng buhay sa kanilang magkakapatid. Tuwang-tuwa si tatay noon nang magkita ulit sila ng kapatid niyang ilang taon niya ring hindi nakasama. At syempre natuwa rin ako. Naalala ko pa dati, kapag Pasko ay palagi kaming binibisita ni Tito Cardo para magbigay ng mga laruan sa aming mga pamangkin niya. Pero nung tumagal, siguro dahil naging abala na rin ito sa mga negosyo nito, kaya hindi na ganun kadalas makadalaw sa amin. Lalo pang nadagdagan ng tuwa namin ni tatay nang magsabi si Tito Cardo na bibigyan kami nito ng magandang hanap buhay. At yun nga, ang paglalako ng isda. Galing din dito yung motorsiklo na gagamitin namin, pati na rin ang mga isdang ilalako namin. Kukunin lang daw namin sa tindahan ni na Tito Cardo sa bayan. Maliit na porsyento lamang daw ang kukunin nito sa kita namin. At pati yung motorsiklo ay bigay na kay tatay. Nung una, parang ayaw pang tanggapin ni tatay kasi nakasanayan niya ng magsaka. Pero sabi ni Tito, hindi naman daw ibig sabihin nun ay iiwan na namin ang trabaho sa palayan. Kaya napapayag na rin ang tatay ko. Sa umpisa nga ay medyo nahirapan kami ni tatay makabenta kasi parehas din kaming mahiyain. Nagtuturoan pa kung sino ang sisigaw ng isda. Bili na kayo ng isda sa amin. Pero nung tumagal ay nagkaroon na rin kami ng mga suki. At dumami na rin ang nabebenta naming isda. Minsan pa nga, nagkukulang na yung dalang namin at hindi na kami nakakaabot sa malalayong parte ng lugar sa amin dahil nauubos agad yung tinda naming isda. Ang dating tig-isang beses naming paglalako sa isang linggo ay naging 2. Tapos naging 3 beses hanggang sa inaraw-araw na namin ni tatay ang paglalako. Pero iba-ibang lugar lang ang pinupuntahan namin kada araw kasi nauumay din ang mga tao kapag palaging isda ang ulam. Ayon kay tatay, sinang-ayunan ko naman kasi sa totoo lang, ako man ay nauumay din kapag araw-araw ay isda ang ulam. Mayroong ginagawa lang noon si tatay na pinagtataka ko. Kada alis namin sa bahay, kapag oras na ng paglalako, palagi talaga niyang sinisigurado na dala namin ang yung supot ng puno ng asin.
Hindi ko alam kung saan niya iyon ginagamit, basta hindi talaga siya umaalis ng bahay kapag wala iyon. Tay, para saan niya nga sinapalagi nating dala? Tanong ko sa kanya isang beses bago kami umalis ng bahay. Ngumiti lang siya at sinagot ako na proteksyon daw iyon sa mga masasamang elemento. Ang sagot niya sa tanong ko ay mas lalo pang nakadagdag sa mga katanungan sa aking isipan. Dagdag pa niya, kapag ako raw sa susunod ang pupunta sa ibang mga lugar, ay huwag ko raw kalimutang magdala ng asin. Dahil hindi ko raw malalaman kung kailan ko ito kakailanganin. At yun daw ang makakapagligtas ng buhay ko. Ang bagay na iyon ay hindi nawala sa isipan ko at ginagawa ko pa rin hanggang sa ngayon. Dahil napatunayan ko na ang pagiging epektibo nito. Balik tayo sa kwento. Isang Lunes ng umaga, nagising ako sa mahihinang paggalaw sa bahay. Nagtataka ako kasi madilim pa nung mga oras na yon, pero nag-aayos na si tatay ng mga gamit para sa paglalako ng isda. Ang mas pinagtataka ko pa ay yung inihanda niyang isang bugkos ng bawang. Hindi niya naman kasi dating ginagawa iyon. Tay, pasaan ka po? Ang aga pa ah. Hindi mo ako ginising. Puno ng pagtataka kong tanong sa kanya. Pero sabi niya lang, siya lang daw muna ang aalis para maglako. Dahil masyadong malayo at delikado daw ang pupuntahan niyang lugar. Nung mga panahong iyon, hindi ko pa alam ang ibig niyang sabihin, pero nagpumilit pa rin akong sumama. Kaya lang nagising si nanay at ito na ang kumausap sa akin nung nakaalis na ang aking ama. Grabe pa ang tampo ko noon, pero nung sinabi sa akin ni nanay ang rason kung bakit ayaw akong isama ni tatay, ay napalitan ng takot ang tampo kong nararamdaman. Ganito ang sinabi sa akin ni nanay noon ang araw na iyon. Maglalako raw si tatay ng isda sa kabilang bayan, kung saan laganap ang mga rebelding grupo. Bukod sa rebelding grupo, sabi pa ng aking ina, ay mayroong barangay doon na puro aswang. Nung nalaman kong pupunta si tatay sa ganoong klaseng lugar, ay hindi ako mapakali. Buong araw ko siyang inabangan mula sa bintana namin at panay pa ako tanong kay nanay kung bakit pa pinayagan si tatay na umalis. Pero katwira naman ni nanay ay napilitan lang itong pumayag dahil bibisitahin daw ni tatay ang matalik niyang kaibigan sa baryong iyon. Gabi na nang dumating si tatay at sabay pa kami ni nanay na sumalubong sa kanya nang marinig namin ang tunog ng motorsiklo sa labas ng bahay. Nakainom ang aking ama at tuwang-tuwa pa dahil naubos daw lahat ng isdang dala niya. Hindi niya alam kung gaano kami nag-alala ni nanay para sa kaligtasan niya. May dala rin si tatay ng mga gulay at prutas. Galing daw iyon sa kaibigan niya, pero bukod sa mga iyon ay may dala-dala rin siyang nakakatakot na kwento. Ayon daw sa kaibigan niya, may isang liblib na barangay doon sa bayan ng mga ito, kung saan ayon nga rin sa mga matagal ng usabi-sabi ay puro aswang daw ang nakatira doon. Isang dayo daw na naglalako ng isda ang naghawa sa mga residente sa pagiging aswang. Kaya yung mga katabing barangay doon ay todo ingat na sa mga pumapasok na tao sa lugar na iyon. Yun din daw ang rason ng kaibigan ni tatay kung bakit siya pinapunta doon, dahil malaki ang tiwala nito sa kanya. Sabi pa ni tatay, nakamakailan lang ay nawala ang isa pang regular na naglalako ng isda sa bayan ng kaibigan niya. Sabi raw ng mga tao, huling namataan nito na dumaan sa barangay ng mga aswang at pagkatapos ay hindi na ito nakita ulit. Hindi agad ako nakatulog nung gabi ngayon dahil ang akala ko ay kwentong matanda lang ang mga aswang na walang katotohanan. Pero dahil sa mga kwento ni tatay
ay hindi ko maiwasang matakot. At unti-unti na rin akong nakukumbinsi noon na totoo ang mga aswang. Kinabukasan ay balik na kami ulit sa normal naming oras ng paglalako. Masaya ako dahil isinama na ako ni tatay. Nagdala kami ng mga isda sa mga suki namin sa mga katabing barangay. At pati na rin sa medyo may kalayuan hanggang sa maubos ang dala naming mga isda. Nakakatawa talagang sumama kay tatay. Dahil bukod sa puro kwentuhan ang ginagawa namin habang naglalako, parang may libreng pasyal na rin ako kada araw. Binibigyan niya rin ako ng pera kapag malaki ang kita namin sa paglalako. Isang araw ay medyo matumal ang benta namin ni tatay dahil mayroong piyesta noon sa bayan. Bilang lang yung mga bumibili sa amin dahil abala ang mga tao sa paghahanda at kung ano-ano pa. Sabi ni tatay, sayang daw ang araw at pagod namin kung hindi namin maipauubos ang mga isda. Kaya nagpasya siyang subukan namin sa mga ibang katabing baryo. Siyempre tuwang-tuwa naman ako noon kasi hindi ako masyadong nakakalabas ng bayan namin. Matagal ko na rin gustong makapasyal sa mga bagong lugar. Pero pagtungtong pa lang namin sa bukana ng sunod na baryo, may kakaibang kaba na akong naramdaman. Lalo na nang maalala ko yung mga kwento tungkol sa mga aswang at rebuilding grupo. Kaya lang, hindi ko na iyon inisip masyado at ibinuhos ko na lang ang atensyon sa magagandang tanawin. At tama nga ang naging desisyon ng aking ama. Dahil sa unang kanto pa lang ng nadaanan namin sa kabilang baryo, ay marami na ang bumili sa amin. Ang sabi ng mga taong yon, minsan lang daw may naglalako ng isda sa lugar nila dahil nga sa mga kumakalat na kwento tungkol sa aswang. Habang palayaw kami ng palayo ni tatay, napansin kong paiba ng paiba ang galaw ng mga tao. Kung ang mga naunang bumili sa amin ay masayain at palakwento, ang mga sumunod naman ay puro na tahimik. Kakaiba rin sila makatingin sa amin ni tatay. Hanggang sa makarating kami sa parte ng lugar kung saan halos wala nang pumapansin sa amin. Kahit putok ugat na akong sumisigaw ng isda. Tay, balik na lang kaya tayo. Pagyaya ko sa aking ama para bumalik na kami at lumipat sa iba pang karatig baryo. Pero sabi niya ay sayang daw ang mga natitirang isda. Halos kalahati pa lang kasi ang naibenta namin. Sayang naman daw ang kikitain namin sa araw na yon kung hindi namin maipauubos. Dahil maliwanag pa naman noong kahit bandang 4:00 pa lang ng hapon. Kaya kampante rin ako. Naaalala ko yung kwento ng mga kaklase ko noong nag-aaral pa lang ako ng high school. Hindi naman daw nakakalabas ang mga aswang kapag araw. May bangus kayo? Muntik na akong mahulog sa motorsiklo nang biglang may nagsalita mula sa damuhan. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang lumabas galing doon. Kulubot na ang mukha nito at may suot na sombrerong gawa sa buri at ang damit ay sobrang dumi na parabang nanggaling ito sa ilalim ng lupa. Marami pa kaming bangus at inubos iyon ng matandang lalaki. Pero habang bumibili ito kay tatay, ay pansin kong panay ang titig ng matanda sa supot ng asin na nakalagay sa tabi ng batya na lalagyan ng isda. Nagtanong ito kay tatay kung asin daw ba iyon at agad namang umuo ang aking ama. Akala ko nung una ay matatakot na ito dahil inisip ko rin na aswang yung matanda. Pero tumawa lang ito at sinabing palagi rin daw itong may dalang asin. Pagkatapos ay pinakita nito sa amin. Nakalagay sa piraso ng tila kaya naging panatag ang loob ko sa matanda. Sabi nito, proteksyon daw yon laban sa mga aswang at kung ano pang mga elemento. Dagdag pa ng matanda,
ay ibang klase ang asin na ginagamit ng mga ito. At kung gusto daw namin, pwede daw namin tikman yung dala nitong asin. Sa una, syempre tumanggi kami ni tatay. Pero dahil mapilit yung matanda, ay suminya si tatay sa akin na pagbigyan na lang ito. Kakaiba nga ang lasa ng asin na dala ng matanda. May alat iyon kagaya sa asin na ginagamit namin sa bahay. Pero may nalasahan din kaming kaunting tamis. Pati yung medyo lasang metal na karaniwang asin ay hindi malalasahan sa asin na iyon. Naintriga kaming mag-ama at napasama na lang kami doon sa matanda papunta sa isang kubo sa gitna ng bundok kung saan daw nito kinukuha ang asin na iyon. Isang magandang babae ang sumalubong sa amin. Mahaba ang buhok nito na lagpas baywang at sobrang puti nito na para bang galing sa ibang bansa. Ayon pa sa babae ay kakaiba raw ang proseso ng paggawa ng asin na itinitinda nito. Pinadadaan pa raw ang tubig dagat sa abo ng sinunog na bunot ng niyog. Kaya pala may pagkamatamis ang lasa ng asin na dala ng matandang lalaki. Napabili kami ni tatay ng 1 kilong asin na labis ikinatuwa ng babae pati na rin ang matandang lalaki. Nagpatuloy pa kami sa paglalako ng isda pero hindi na talaga naubos ang paninda namin noong araw na iyon. Pagka-uwi namin ng bahay ay pinatikim namin kay nanay yung asin na nabili namin. Ayaw pa sana nitong maniwala na masarap pero nang matikman ni nanay iyon ay halos ayaw ng tigilan. Pinapakpangan ni nanay yung asin na para bang naadik ito sa kakaibang lasa. Masarap talaga iyon lalo na nang ihalo ng aking ina sa niluluto nito. Lalong nakadagdag sa linamnam at sarap ng pagkain. Pero kasabay ng pagpapalit namin ng gamit ng asin sa pagluluto ay ang biglang pag-iiba ng ugali ng aking ama. Itutuloy. Ayon, may bago na naman tayong upload. At pasensya na kayo kung matagal tayong hindi nakapag-upload. Busy lang po nitong mga nakaraan. At pagpasensya nyo na rin yung kwento dahil nahirapan akong i-deliver yung pagkakanarate ko. Kaya ganun yung kwento. Pero hayaan nyo. Next upload, babawi ako. Dahil may isusunod pa tayong upload. Siguro sa makalawa o sa susunod na araw. Dahil gagawin ko pa lang inanarate ko pa. Maganda yon. Part 2 yun ng Ang Hiwaga. Kaya sana subaybayan nyo yun. At syempre yung susunod nito, part 2 nitong kwento natin. Di ko pa alam kung kailan dadating pero abang-abang na lang po kayo. Yun lang. Salamat. Huwag nyo rin po palang kalimutan mag-comment at mag-like, share, subscribe. Yan. Para sa susunod ma-shoutout ko kayo. Comment lang po kayo dito. Yun lang. Salamat.